Hello mga kamag-anak, good morning sa inyong lahat. Ngayong araw nga ay nandito tayo sa Tumana para magpapataba ng ating okra at ng mais. So medyo delay na nga mga kamag-anak yung pagpapataba natin ng mais kasi nga kailangan mga 12 to 15 days nakapagpataba na tayo. So dahil nga hindi umuulan ng mga nakaraan, alanganin tayong maglagay ng pataba. At dahil nga wala pa tayong naka-still makina ngayon, talagang hindi tayo makakapagpatubig, tapos wala rin tayong daan tubig kasi nga hindi pa natin napapaararuhan itong pagitan ng mga okra. So kaya nagantay lang tayo ng ulan, kaya ngayong araw pang 18 days na nung ating mais at ngayon pa lang tayo maglalagay ng unang pataba. So mga kamag-anak, delay na. So ngayon ang ginagawa natin mga kamag-anak, dahil hindi kalakasan yung ulan, pinapabasol natin yung paglalagyan ng pataba. So bubutasan muna yon mga kamag-anak, tapos dun sa butas, dun ihuhulog yung pataba, pagkatapos tatabunan. So para just in case hindi man umulan, hindi basta-basta sisingaw yung ating pataba, hindi basta-basta matutunaw. So ang ilalagay natin mga kamag-anak ay 16-20. So pagka hindi kumasya, meron tayong naka-extra na tripling 14. So dapat nga mga kamag-anak, urea lang ang ilalagay dito, pero yun na nga yung nabili, yung 16-20, so yun na yung ilalagay natin. So kung urea lang kasi mga kamag-anak, pwedeng isabog na lang natin dito, yung ilalagay na lang natin sa tabi ng puno. So hindi na natin kailangan magbasol. Since 16-20 yung pataba natin, ibabasol muna natin. Pero kung naging malakas siguro yung ulan mga kamag-anak, yung malakas talaga, pwedeng isabog, kaso medyo alanganin. So tara, pakita ko sa inyo. So ganito nga mga kamag-anak yung ginagawa natin. Bubutasan natin yung tapat ng puno ng okra tsaka yung tapat ng puno ng mais. Kailangan mga kamag-anak may pagitan sa puno. Hindi pwedeng dikit na dikit para hindi mamatay yung ating tanim. So ayan mga kamag-anak, ito yung okra natin. Tapos ayan yung basol. So dyan ilalagay yung pataba mga kamag-anak. Tapos ito yung mais natin. Ayan. Okay. Tapos okra. Ayan. Sa ganitong pamamaraan mga kamag-anak, kailangan nakayuko tayo para ma-shoot natin ng maayos yung pataba doon sa may butas. Kapag kasi mga kamag-anak, inilagay mo yung pataba nang nakatayo ka, syempre karamihan dyan hindi papasok doon sa butas na ginawa natin. Ibig sabihin yung pataba kakalat lang doon sa ibabaw nung butas, wala doon sa pinakaloob niya. Kapag ganoon mga kamag-anak, masasayang lang yung pataba natin lalo na't hindi uulan. Tsaka mahirap tabunan kapag ganong kalat-kalat. So bali 16-20 nga pala mga kamag-anak yung inilalagay nating pataba. Mga kamag-anak yung gagawin, no? Pagka ayan yung butas, kita nyo ayan yung pataba. So, tatapunan nyo lang yan mga kamag-anak, kahit paahin mo lang o kamayin mo. Ayan, kanyanin mo lang butas. Okay na yan. Pataba, ganunin mo lang. Okay na yan. Ayan. Ganun lang.